Tatlong Nets player gustong kunin ng Lakers kapalit ni D'Angelo Russell pero nananatili pa ring top target na makuha si DeJounte Murray. Isang linggo na nga lang po bago matapos ang trade deadline kaya naman gumagawa na ng paraan ang Lakers para makakuha ng player na makakatulong sa kanila. Below .500 na nga po ang Lakers ngayon matapos na matalo sila kahapon laban sa Atlanta Hawks. Pero still, nasa 9th spot pa rin sila ng West na may 24-25 na record tabla sa Utah Jazz. Maging si LeBron ay gusto nang may makitang pagbabago sa kanilang team dahil sa post-game interview nito kahapon, wala nga po itong naging pahayag sa kanyang mga kakampi at sinabing just go out and do your job. Nagpost din si LBJ ng hourglass na emoji na nangangahulugan daw na nauubos na ang oras nila. Just go out and do your job. I mean, I'm not, appreciate it. Wait. Ayon sa report, inoffer na ng Lakers si D'Lo kasama si Jalen Hood-Schifino at draft compensation kapalit ni DeJounte Murray. Pero nireject ito ng Hawks at naghihintay pa ng isang third team na kukumpleto sa nasabing trade. Madaming Lakers fans ang hindi sang-ayon dito at sinabing hindi daw si D'Lo ang problema ng Lakers. Hindi lang mga Lakers fans ang hindi sang-ayon sa trade na ito dahil maging ang mga Hawks fans ay ayaw kay D'Angelo Russell. At ngayon ayon naman sa report ni Shams Charania, nananatiling top target pa rin daw ng Lakers si DeJounte na gusto nilang makuha pero malaki rin daw ang interes ng Lakers sa tatlong player ng Brooklyn Nets na sina Spencer Dinwiddie, Royce O'Neal at Dorian Finney-Smith. Players that the Lakers do have interest in, I'm told is 3 guys from the Nets. That's Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, Royce O'Neal. If you can get a guard and some wing depth in your rotation, in your backcourt, in your front court, I think that's an avenue the Lakers could look into. Si Dinwiddie nga pong tumatayong starting PG ng Nets kung saan nag-average ito ng 12.9 points, 3.4 rebounds at 6.1 assists per game, shooting 32% sa 3-point area. Pero di hamak mas maganda ang numero ni D'Lo kay Dinwiddie dahil nag-average si Russell ng 17.1 points, 2.6 rebounds at 6.1 assists while shooting 41.7% sa 3-point area ngayong season. Para naman sa 6'4 small forward na si Royce O'Neal, nag-average nga lang po ito ng 7.1 points, 4.6 rebounds at 2.9 assists per game playing 24 minutes. Mas solid sa 9.5 points, 2.8 rebounds at 1.7 assists ni Taurean Prince na may 30.3 minutes playing time sa Lakers. Sureball din ang 6'7 power forward ng Nets na si Dorian Finney-Smith na may 38% shooting sa 3-point area ngayong season at nag-average ng 9.1 points, 4.8 rebounds at 1.4 assists per game. Sang-ayon ba kayong kunin ng mga player na ito ng Lakers, mga brother?